Hello guys and welcome. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng quick release lock dito sa ating mga helmet. So as you can see, meron tayong dalawang helmet ngayon. Yung isang ginagamit ko is yung Ryzen na ZX700. Tapos yung isa naman po ay Spider Spike 2. Yan po yung dalawang helmet na madalas kong ginagamit. Tapos meron pa akong isa, yung luma kong KRC na pangharabas. Yan naman. Pero yung papalitan po natin ng quick release lock ngayon po, itong dalawa lang na ginagamit ko sa rides na helmet. So as you can see guys, ganyan na po yung quick release nya. Puro na po siya kalawang, kaya kailangan ko na pong palitan. Ganon din po dito sa kabila. Ayan. Tapos dito naman sa Ryzen po, makikita nyo, pati yung adjuster nya kinalawang din kasi metal po siya, hindi siya kagaya nung sa Spider na plastic. Ayan din po yung kabila niya na quick release lock. So gagawa natin ang paraan yan kung paano mapalitan. So ito po yung mga gagamitin natin guys. Ito po yung quick release lock na nabili ko sa online, and meron din po tayong biniling adjuster. Yan. Tapos kailangan din natin ng blade. So ngayon guys, sisimulan na natin tanggalin itong ating quick release na lock dito sa, unahin muna natin itong ating Spider. Ngayon nakikita nyo guys, yung itong sa may lock na na banda, yan, nakatahi po siya. Yan, nakikita nyo, nakatahi po yung parang naka-fix na po talaga siya dyan. Tinahi na po sa factory. Kaya ang gagawin natin yan, tatanggalin natin dyan sa pagkakatahi. Dito naman po sa Ryzen, ang masaklap dito kasi kasama pa sa pagkatahi niya yung padding. Ayan po, nakikita nyo. Kasali sa pagkakatahi yung padding niya. Kaya mas mahirap po itong tanggalin. Anyway, gagawin natin ang paraan yan. So unahin po natin itong ating Spider Spike. Yan. Tutuklapin lang natin yan. Nahawakan lang natin yan pabuka. Ganyan po. Tapos hihiwain natin yan ng cutter blade. Ganyan lang po ang paggawa niya. So yan, sisimulan na po natin hiwain ng cutter blade. Make sure lang po guys na yung cutter blade na gagamitin nyo is matalas talaga yung dulo, kasi yung dulo lang yung gagamitin nyo dyan. Yung dulo lang yung gagamitin nyo dyan. Tapos kailangan na hindi mo ma-damage yung mismong strap. Kailangan yung tahi lang yung makakat mo. Ayan po. Dalawa po yan. Tapos yung pangalawang tahi, tatanggalin din natin. Just take your time. Ayan na po. Natanggal na po natin yung pangalawang tahi at huhugutin na rin natin yung ating luma na lock. So as you can see guys, sobrang kalawang na talaga. Kasi ulan, pawis, yan po yung cause na papakalawang dyan sa ating quick release lock. Tsaka yan nahawaan na rin yung strap. Lilinisin na lang natin yung mamaya bago na ginagalit. So ngayon, dito din naman tayo sa ating Ryzen. Ayan. Ito, medyo mahirap po tanggalin yung pagkakatahi nito kasi nasa ilalim po siya ng padding. Ayan. So you can see. Nasa ilalim ng padding yung kanyang tahi. Kasali yung padding sa pagkakatahi. So ang gagawin natin nito guys, ayan pati kabila, katahi. Kabilaan po siya. So gagawin natin dito guys, hahanapin natin kung nasaan yung dulo ng strap. Ayan, like so. Hanapin natin, kakapain natin kung nasaan yung dulo ng strap. Ayan, nakapako na po yung dulo ng strap. Ayan. So alam natin na nandyan yung dulo. So ang gagawin natin guys, yung side na lang na yan ang ating tatanggalin. Yung kabilang side, hindi na natin pakikialaman yan. Yung side kung saan nandun yung dulo ng strap.
So, gamit po yung ating cutter blade at tanggalin na po natin siya. Dahan-dahan lang po para hindi ma-damage din yung tela ng padding. Slowly but surely. Yan. Just take your time para medyo pulido yung pagkakagawa natin, hindi siya gaano ma-damage. Tapos dalawang tahi po yan. Pagkatapos natin matanggal yung isa na tahi, yung sa susunod na naman yung pangalawang tahi. Yan, natapos na natin yung unang tahi yan. Tapos sisimulan na natin tatanggalin yung pangalawang tahi na naman. Dahan-dahan lang. So, ayan guys, natanggal ko na guys. Ayan. Pag natanggal mo na yung pangalawang tahi, susuksok mo yung daliri mo dyan. Uhugutin mo palabas yung dulo ng strap. Ayan. Medyo mahirap lang po siyang dukutin. Pero pag once na makuha mo na yung dulo, okay, ganyan. Ayan po guys, nakuha ko na yung dulo. Ngayon, tatanggalin na natin yung pagkakatahi naman yan. Kasi nakadikit po yan dun sa mismong sa strap din niya. Yung dalawang side na yun, magkadikit yan. Tatanggalin na naman natin yung tahi na yan. So, dandahan lang po. Tsaka, konting tiyaga. Ayan po, natanggal na natin. So, yan na po yung kinalabasan. Pwede natin hugutin yung kanyang lock. Tapos naka-D-ring pa siya. Ewan ko para saan yan. Ba't meron D-ring dyan? Ayan, dahan-dahan lang. Pagtiyagaan lang natin hugutin kasi medyo matigas na siya dahil nga dun sa kalawang. Ayan na nga guys, natanggal ko na. So, kung titingnan nyo, grabeng kalawang. Dahil sa pawis. Tapos ulan. So, ang gagawin natin, sisindihan natin ng lighter guys para mawala yung mga himulmul niya. Gawa nung pinutol natin yung tahi niya, di ba? So, tatanggalin natin yung mga himulmul. Gamitan natin ng lighter para medyo malinis yung ating pinagputulan ng tahi. Ayan, tsaga-tsaga lang. Ganun din dito sa spider. Ayan, sunugin natin yung mga higla ng sinulid na galing sa tinanggal natin ng tahi. So, sisimulan na rin natin tanggalin yung kabilang side ng lock, yung parang may mga ngipin. Madali lang po itong tanggalin kasi meron po siyang adjuster. So, tatanggalin lang natin yung strap doon sa adjuster and then matatanggal na natin yung kabilang side ng ating quick release lock. Yung side na may mga ngipin. Dali lang po siya tanggalin. Hindi siya kagaya nung mismong lock na napakahirap tanggalin kasi nga gawa nga nung meron siyang mga nakatahi dun sa nakafix. So, ginawa siyang nakafix doon, tinahi ng manufacturer. Ayun na po yung ating lock. So, dito naman sa ating spider, yan, as you can see, yung kanyang adjuster is plastic. Maganda po yung ganitong klase na adjuster, plastic. Kasi hindi siya kinakalawang. Pero gayon pa man, yung kanya namang mismong kanyang lock, metal pa rin. Kaya kinalawang din siya. Papalitan din natin siya. So, ayan po, natanggal na po natin. Tsaka yung adjuster, natanggal na natin. So, ito na po yung mga natanggal nating mga
lumang quick release. Ito po yung sa right side, yan po yung sa Ryzen. Ito naman sa left side, yan naman yung sa Spider. So, grabe, yung kalawang. So itatapon natin yan, guys. So bago natin ikabit yung bagong quick release, pinunasan ko muna ng basahan na mayroong gas o kerosene para malinis, matanggal yung mga kalawang na dumikit sa strap. Ayan, para malinis na siya. Tapos inisprehan ko ng rubbing alcohol para matanggal yung amoy ng kerosene. Ganun lang po. Sprayan mo lang ng rubbing alcohol para hindi siya mangamoy ng kerosene. So ito na po yung kinalabasan ng ating mga strap. Ayan, katanggal na siya, tsaka malinis na. So ito yung sa ating Ryzen CX 700, tapos yung sa Spider Spike 2. Wala pala yung padding nito, guys, kasi nilaban ko muna. So ganito po ang tamang pagkabit ng quick release lock. Dito po sa left side, insert natin yung ating adjuster. Ganyan. Tapos i-adjust lang natin. Tansyahin lang natin na may saktong haba para makabalik pa yung strap dyan mismo sa adjuster. Pagkatapos natin isuksok doon sa ating quick release lock. Ayan po. Tapos isuksok na natin yung ating mismong lock, yung quick release. Diyan. Tapos ibalik po natin doon sa adjuster. Isuksok natin, isapaw natin doon sa adjuster. Ayan na siya, guys. Tapos na. Tapos isuksok na lang natin yung dulo dun sa padding para medyo malinis siya tignan. Ayan na po siya. So dito naman po sa kabila, yan, ganun din po yung gagawin natin. So insert natin ulit itong ating adjuster. Ganyan na po. Insert lang po natin. Make sure lang po na matansya natin yung kung gaano kahaba. Doon lang po natin din siya ilagay doon sa dating pinag-review ng lumang adjuster. Tapos lagay natin yung kabilang side ng quick release, yung may mga ngipin. Suksok lang natin dyan. Tapos ibalik din natin sa adjuster yung strap. Sapaw natin. Medyo mahirap lang din po yung pag-suksok na ito, guys, kasi sikip talaga yung ng adjuster, yung daanan niya. Kaya konting tiyaga lang po. Suksok din doon sa kabilang butas na naman. Ganon din yung gagawin ko, guys, doon sa Ryzen. Para magkaroon lang kayo ng idea. Dito ko lang i-demo sa Spider. Pero ganon din yung proseso niya. Uulitin ko lang yan doon sa Ryzen. Medyo nahirapan lang po ako pag suksok niyan kasi talagang sobrang sikip niya. Yan po yung stock na adjuster kasi ng Spider, ng
Spider Spike 2. Okay, ayan na po siya. Okay. Tapos na po. Yan. Ganyan na po kinalabasan niya. Okay, sana po may natutunan kayo sa video na ito. So, please like, share, and subscribe po.